Amang pinuyatak di jay sermon ko idi Sabado. Hindi ako naka-join yun. Aje ko ngay, aje big idea la una ay naapo big idea kas kadagi jay dadumangay nga nainayon ko na talaga sinurot ko ngam di ba ali pastor at least I've done it. Ay at least jing I mean sinurot ko ngay di jay kinwate pero textual ang ano ko, ang ginawa ko noon. Ay, Oo, ayos. pastor. Intulod ko lang isoda eh. Hinatid ko lang sila. Well, Tapos bumalik, anong ginagawa ko nun? hindi kasi, pastor, ikaw ang speaker kinaumagahan eh. Kaya amok nga nagsagana ka. Speaker pala ako sa IPSO kinaumagahan. Oo, kaya alam ko na talagang pinaghandaan mo rin yun. Papasting na ako nun. Oo, pastor, kaya naintindihan ko. Sabi ko, wah, baka talagang nagsagsagana ni pastor. So, hindi ko na hindi na kita na bother na basta prinosid ko na lang. Mayat mati ko. Yun lang ba Okay. women tata na kita. Uwin, pastor, adadatihan nga imay. May adda kasar kami gihalyap. Adda kasar gihalyap. Pero okay, so far pa din. Okay pa din. When okay pa mo yung number yun. When? Okay. At least, yun. Sige, nasampulan pastora jay. Nasampulan jay. Submit mo ito. Diyak pa na-study na ganyan. Submit yun. At ngayon, nag-prepare kami. Alam ko na yung big idea. Bigat niya, may mapangkamimot lang Isabela. Kasi dati yung camp na DJ, and then 2 days kami DJ. And then by evening of Friday, pagkatapos ng preaching ko ng Friday doon, balik kami dito kasi pagka-check ko yung invitation ni Roan, nakala ko wala akong role doon. Ang tingin ko, message pala ako doon. I see. Okay. Magme-message ako regarding siguro relationship and marriage. And then si Pastor Benny lang yung officiating, yung talagang So after ng service doon ng Friday, balik kami agad. Anyway, 9 o'clock pa yung service kinaumagahan. Nahihip naman lagi by the grace of God. Parang sabi ko kay Pastor Dennis, parang 1 taon na akong ganito Ganun yung daloy ng kwan. But by the grace of God, nagbibigay lagi yung Holy Spirit ng ideas. And then, minsan may kakulangan sa preparation. But praise God for technology. Pinag-iisipan ko rin pinag-iisipan ko rin na magawa tayo ng session dito regarding how to use internet and AI. Kasi I believe in that work smart, not don't work hard. Pastor, kasi hindi namin alam. So yun yung pinag-iisipan kong i-prepare ko na isang bahagi rin nito. Kasi actually technology makes my life easier talaga. But you pray for us kasi magmi-meeting kami by June 5. May suggestion kami dito ng mga teachers ng Bible School na i-rearrange namin yung curriculum, and then we are thinking of combining yung specific subjects lang na pang-layman. I-breakdown namin yon. So by 6 or 7 subjects makakagraduate tayo. By that, you will be able to preach or teach Sunday school in the church. So ang suggestion namin sa discussion, brainstorm namin nila Pastor Sawilan kanina is Old Testament survey, New Testament survey, homiletics, hermeneutics, fundamental doctrine, maybe discipleship, and maybe yun lang. So far, ang dami na nating natapos sa kung ma-approve yun, malapit na kayong graduate. Graduate sa level natin sa Bible School.
So, and then I suggest na i-break down namin ng 6 yung course, yung 3-year course sa Bible School, i-break down ng 6 na ladder. Kasi ang tagal ng ang tagal ng pag tatapusin lahat yung unang bloke, ang tagal. So I suggest also na i-combine na namin yung ito, actually I experimented sa atin. I combined the homiletics 1 and homiletics 2. So by homiletics, may tuturo ko na yung topical, textual, expository. Originally, pinaghiwalay nila yan. So anyway, mas higher siguro yung level ng education ng mga students natin ngayon. So with a simple ganon, mas ma-compact pa natin, magigets naman na siguro. And then hermeneutics, maganda siguro na yun yung isunod natin dito. Hermeneutics. So pag may hermeneutical skill kayo, mas maingat kayo, mas protektado kayo regarding sa doctrinal issues na ibibigay ni AI. Kasi you need the tawag nito, discernment. Hermeneutical skill will make you more discerning sa lalo na nandiyan ang AI, pero pwedeng kumuha si AI ng mga doctrines na foreign. So parang gano'n. So, but anyway, yun yung tinitingnan kong combination dito. And nung nakaraan, we studied itong the pictures. Ginamit ko yung imagery of a kitchen, pagluluto. Pastor Dennis is a chef dito, cook dito sa Banting. So, ito, ang textual sermon is like parang pagluluto lang, yun yung explain ko noon. Kailangan mong kunin yung mga ingredients. Yung goal is palabasin mo yung flavor, kung ano yung nandun na ricado. So, ito yung mga steps na gagawin natin, sampulan natin last time. You choose the right ingredients. Yung verse, ano yung verse na gusto mong gawin? Yun yung magdidikta kasi yun yung pinaka, hindi lang naman magluluto ka ng hindi available na ricado. So yung main ingredients, yun yung natin, verse. And then study the whole meal or the whole context, read the chapter, the surrounding verses sa pinili mong text. If possible, kung kaya mong basahin yung buong libro, much better. And ayan, i-demo ko rin ngayon kung paano yung ginagawa ko dito. So para mas makita yung way ko na gumagawa ng sermon. So ayan, para hands-on, hindi puro theoretical. And then find the natural cuts. Kasi yung textual sermon kasi siya yung magdidikta lahat ng mga bahagi ng sermon mo. Didikta niya yung divisions mo, yun. Siya yung magbibigay ng mga suggestion lahat. And then step 4, of course, ayun, i-craft mo na yung big idea mo. Makikita mo naman doon pag pinag-aralan mo na yung context, naintindihan mo ng konti yung context niya, nakita mo yung breakdown ng verse na pinili mo, at yung breakdown na yon, iko-control ng understanding mo ng context yung way ng pagpapaliwanag mo. Kasi ang isang pitfall dito, isang problem natin dito is pwede mong ipapaliwanag yung verse nang hindi naaayon sa pinakapunto ng nagsulat. So ang tinuturo ko dito ngayon is you explain the breakdown according to the mindset of the writer. So ayan, minsan siguro kumakamot na lang si Paul. Hindi yun yung punto ko, hindi yun yung sinabi ko. Kasi we took their verse and we explained it in our own idea na hindi na align doon sa main message na kino-communicate niya. So pag nakuha natin yung concept na yon, meron ka ng idea kung paano yung i-explain. So i-craft mo na yung big idea. Okay? Pag may tuturo ko ang AI, your life would be so easy. So, pero hindi ko muna ituturo. Bibitinin ko muna kayo. Kasi you need to be able to do
the basics. Alam niyo, nakwento ko na ata sa inyo ito noon. Nung pumunta kami diyan ni Pastor Dennis, diyan sa Hong Kong, yan, nagsisimula na kaming mag-explore ni Pastor Dennis sa AI noon. And actually mga lectures namin clean up namin using AI. Ang problem namin ni Pastor Dennis nagtiwala kami masyado sa AI na yun na yung bit-bit namin, na no. Doon punta kay Ninong. Pahiram mo nga yung tablet mo, Pastor Dennis. Kukunin niya yung tablet. Yan, punta kay Ninong. Punta kay Ninong. So, ayan. And then nagsalalay kami mismo sa AI. Na yun yung nandun yung mga files namin, nandun yung mga meditation namin, nandun yung mga discussion namin kay AI. So hindi namin i-transfer sa isang file sana na for example Word docs. Pagdating namin sa Hong Kong, ang higpit pala ni China. Sinesensor niya ang mga AI diyan sa hindi gumagana yung mga AI. So doon namin nakuan yung homiletical skill namin ni Pastor Dennis. Of course, nasa utak na namin yung big idea. May big idea kami, nasa utak, nandito yung sermon. Yun lang, hindi dahil work in progress, hindi namin in-extract mula sa AI. Nandun lang sa AI. Ang problem namin, hindi namin mabuksan yung AI diyan sa Hong Kong. Kasi sinensor siya ni China. So, but with the hermeneutical skill, we were able to naaalala namin yung big idea and then we start crafting that. And then, kailangan nyo yung basic skill. For example, di ba sa school natin, we have the calculator. What's the point? But they force still our kids to study the basic arithmetic. Kasi paano pag walang at least we would be able still to calculate. Pero ngayon, minsan dahil sa calculator, kahit 10 times 2 lang, pinagdududahan mo pa yung sagot mo. So, ayan. So, name the dish or the big idea, i-craft mo na yon. And then 5, palalagawin mo na yon. Add supporting flavors. Yung mga, kasi sa pagluluto, kahit hindi ako marunong magluto, pero marunong akong kumain. Nanonood ako. May basic, sabi ni Pastor Herman dito, may basic sa cooking. Na sa pamamagitan lang ng several na ito, asin, itong bagay na ito, makakabuo ka na ng menu. But yung iba na, add-ons na lang to make it richer. So, for example, basics. Anong mga alam kong lutuin? Nilaga. Nilagang baboy. Parang, nilagang baboy, basic dun is karne ng baboy, luya. Ang pinagkaiba lang naman dun pag hindi mo nilagyan ng asin, nilaga. Pag hindi mo nilagyan ng sinigang mix, nilaga yon. So, yun pa rin yung basic. Tubig, yung mga gulay, and karne. Pag nilagyan mo ng asin, sinigang yon. So, yun yung sinasabi ni Pastor Herman na may mga add-ons na lang to enhance or i-deviate mo ng konti. So, parang ganon. Add supporting flavors. Kuha ka ng mga idea sa iba't ibang bahagi ng tawag nito. Iba't ibang bahagi ng ating Bible. Okay? So, noong pinag-aralan rin natin ito, maging bahagi kayo dito sa paggawa natin ng sermon. What is textual sermon? Sermon whose main theme, major points, both come directly from a short passage, 1 to 3 verse. So, a text itself sets the agenda, not a topic you bring. Siya may control. Hawak niya bito. So, text-driven theme, yung text ang magbibigay. Yung text rin ang magbibigay ng structure, magkukuman sa structure mo. At yung text rin ang maglilimit ng scope mo.
So, yan yung mga principles na kwan, okay? So, may mga naisip na ba kayo na kwan? May mga naisip na ba kayo na anong tawag nito? Mga text na gusto ninyong gawing sermon? Magbigay nga kayo ng mga text, ilista natin dito na mga naiisip ninyong mga favorite verses ninyo sa buhay ba? Okay. So, sino magbibigay? Colossus, Pastor. Colossus 1:10. Spelling ng Colossians. Kita man, no? Usto, ajay. Colossians 1:10. One verse lang yun, Pastor, ha? When, Pastor? Okay, Colossians 1:10. So, tingnan ko nga dito kung ano yung sinasabi ng Anda Colossians. upat nga kwa jacket, upat nga kasla agbalin nga sermon ijay. Tapi favorito ka nga kwa. Colossians 1:10. Takitak man, di ba? Tama ba? Itong mo. So that you may live a life worthy of the Lord and pleasing When, data. way, bearing fruit in every good works, growing in the knowledge of God. So, ayan so yan yung text ni Pastora. So, yung iba, ano yung mga naiisip ninyong mga text rin? Magbigay rin kaya. Sa akin, Pastor, sa Proverbs, yun yung memory verse ko nung bata-bata pa ako. Okay, Proverbs 3:6. 3:6. So, tingnan natin. Proverbs 3:6. Proverbs 3. Siguro 5 and 6 ito. 5 and 6 ang gawin natin. Trust in the Lord with all your heart. Yeah. Okay. 5 and 6. Gawin natin 5 and 6. Okay. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Okay? May mga iba pa dyan? Usually, ang mga magandang gawing text, yung mga favorite verses na ninyo. Kasi itong mga to, may impact sa'yo. Actually, bakit gustong-gusto mo yung verse na yon? May big idea ka na regarding doon, hindi mo lang ma-compose. Pero actually, may big idea ka na kung bakit nagustuhan mo yan. Okay? Meron pa? Suggest ng verse? Atidog kanyak, Pastor. Sige, Pastora. Parang textual expository. Anong text, Pastora? Yung 1 Samuel 1:1 to 18. Samuel Yung si Hana. Yung si Hana. 2:18. So, the story of Hannah ito. Oo, Pastor. So, ayan. Kung ang ikwekwento mo the story of Hannah, pwede kang, ang isang tip natin dito, kasi expository ito, pwede kang mag-expository textual. But maghahanap ka sa kwentong yan ng isang verse na magdidikta ng paano mo i-express. Sige, tingnan natin. Hanggang 18. As she kept on praying to the Lord, Eli observed Hannah was praying in her heart, moving. Eli, how long are you? Not my Lord. Hannah replied, I'm the one who deeply troubled. Do not take your servant. I have been. Eli answered, go in peace, and may God, the God of Israel, grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went. So, ayan. Mahaba yun, Pastor. Haba. Parang tinitingnan ko, walang expository ito, Pastora. Mag-expository ka dito. Okay. Yung textual is yung text sana ang magdidikta ng structure natin. So, ayan.
ito ilalagay natin sa expository. I-reserve natin ito for expository. Okay? Pastor. Kasi ginawa ko text 1 expository. Okay, Pastora. So, ilagay ko sa taas ito para matandaan natin. The story of Hannah. Meron pa? May suggestion dyan? May tingag buyon-buyon. Okay. Dito. So that trust in the Lord so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Okay. So, siguro unahin natin yung kay Pastora Joanne. Dito pero parang kulang ito. Atrasan natin siguro ng verse. Like 1:10. Tingnan natin yung 9. For this reason, sabi sa 9, since the day we have heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Okay? So magandang gawin nating kwan. Though pwedeng yung verse 10 lang uy, ano nangyari? 9 and 10. Copy. Okay? Ayan. For this reason, ano yung rason? Pag-aaralan natin yung context nito. So, ano yung sabi natin kanina? Dito sa pagluluto natin, yung una ay pick the right ingredient. So, ito. So, dito, gawin natin ulit is big idea, theme, and then text, introduction. Ito, ilipat natin to sa taas, sa text. Okay, para makita nyo kung paano ako nag-craft ng sermon. Okay, yan yung pinaka text natin. Colossians 1:19. For this reason, introduction, proposition, and then IS, PS. Okay. Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. I think ito yung tinitingnan ni Pastora. So that, tingnan natin kung may magandang breakdown ito. Ayan. Maganda ata ito. So that, bakit? So that you may live a life worthy of the Lord. Okay? Ito yung mga natural na breakdown niya. So that. So that you may live a life worthy of the Lord. So that you may please Him in every way. Pangatlo, so that ulit tayo doon. So that, alliteration, di ba? So that you may bear fruit
in every good work. O, mag-so that ulit tayo doon. So that, 4-point sermon. So that you may grow in the knowledge of God. So that, napakahalaga nito, di ba? Sabi natin noon, pansinin ninyo yung mga phrases. Ito, napakaganda ito. Kasi cause and effect ang sinasabi nito pag gumamit siya ng verse na ay word na so that. So that. So ibig sabihin may sinasagot siya dito ay S. Ano yung test na so that? Ano yung nagko-cause ng so that? We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ito yung pinakapunto niya, di ba? We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Yan yung in what manner? Sa paano ka mapupuno raw ng knowledge of His will? Sa pamamagitan ng lahat ng wisdom. So, kung ito structuring, di ba? So that bakit nagpe-pray sila lagi? Kasi parang natutuwa si Paul sa kanila dito eh. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. So, paano sila mapupuno sa knowledge of the will of God? Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. This is the means. Okay? This is the means. Uy, ano nangyari? Control U. Okay? Ayan, yan yung means. Tapos nag-so that na tayo. So that. So, ang IS natin, hindi tayo magtanong dito. Why is it important that we be filled with the knowledge of God's will? Okay? So, ang TS mo, the results of being filled with the knowledge of God's will in Colossians 1 verse, sabihin na natin this is 10. So, ayan, yun yung transition mo. I give you the results of being filled with the knowledge of God's will in Colossians 1 verse 10. May sermon ka na, di ba? Buo na. This is the beauty of textual. So and then conclusion, fill in the blanks lang, di ba? Fill in the blanks lang. Kaya ito yung kagandahan ng alam mo yung structure mo. Oops, ano nangyari? So, ayan, alam mo yung structure, nag-fill in the blanks ka lang. Binubuo mo muna yung skeleton kasi pag maglalagay ka na ng laman, imagine mo yung isang baboy na walang skeleton. Babagsak yan. Hindi makakataya yan. Binubuo muna natin yung skeleton and then nag-fill in the blanks tayo. Application. Now, team. Team or title, to fill you with the knowledge of the power of being filled, or sabihin na natin, the edge
The edge, yung kalamangan, the edge of those who are filled, or the edge of those who know God's will. Okay? The edge of those who know God's will. Ang text natin, ito, Colossians 1:9. Nasusundan natin? Ayan. Alas mabuo na natin, di ba? Introduction, magkwento ka dyan, proposition. Ang proposition mo dito is that we must desire to, or we must desire to be filled with the knowledge of God's will. Alas mo puno na natin. Now, anong gagawin natin dito? Itong ginagawa ko. Paano ko pinag-aaralan ang context ng isang story sa Bible na hindi ko babasahin ulit yung buong scripture. Kasi itong mga to, itong kalamangan ng nag-Bible survey ka, nag-New Testament survey ka, dapat may idea ka na sa Colossians. Okay? And then nag-in-depth ka pa rito. Colossians is part of, ano to mo, Pastor? General Epistle? I think General Epistle ang Colossians. So nag-in-depth ka rin dito, General Epistles. So may idea ka na basically dyan. So if you go to the introduction of your electronic Bible, ito yung sinasabi ng Juan. How can I copy this one? So i-pull out ko muna ito and ilalagay ko yung window natin ng okay. I always use BibleProject.com. Itong Bible Project kasi is they are evangelicals just like us, and I trust their research. Bakit? Kasi they are alam mong they do ang ginagawa nila yung the way they study is the evangelical mindset. So ang gagawin ko dito, nandito ako sa Bible Project, Colossians Bible Project. Ayan, tingnan ko nga kung maililipat ko to dito para makikita ko. Ito sa Colossians, sa Bible Project, I don't know kung itong Bible saan yung araw natin? Meron siyang study, meron siyang short na introduction regarding dito. So let's watch kung anong kan. This is how you learn the background of a certain book in a easy manner. This would be 10 minutes lang. Pakikinggan natin, pag-aaralan natin yung buong libro in a matter of around 10 minutes. Okay? Sige. Oh, ano nangyari? Naglag tayo. Dali, babaan natin yung kwan. Naka HD kasi. 720 lang natin. Ulitin natin. Bakit? Clear pa? Ano ba?
Okay. So, nag-gets na natin na naging clear ba dyan? Naging clear ba sa inyo yung presentation ng video? Masya. Maganda yan, Pastor. So, ito. Kasi ito yung ginagawa ko. I use Bible Project to understand the whole context of a certain book kung saan ko hinuhugot or ginagawa yung kwento. So, I encourage you, you can download their app. May app sila, Bible Project, and then nandun na yung mga video, or you can go to YouTube and they have a certain channel doon. So, sa app kasi, meron mga articles, magsama-sama na. So, this is where kasi sa pag-drawing nila, actually ito yung ginagamit namin ni Pastor Dennis. Kasi andaling maintindihan. Okay, so balik tayo sa crafting ng sermon natin. Based dun sa naintindihan natin. Balik ko lang yung paper natin kanina. So, kung mapapansin ninyo, yung text na sinuggest ni Pastora Joanne talks about ito. It talks about really with the knowledge of His will. Sa napanood nating video, ano itong knowledge of His will? Ano yung will ng Panginoon? Ano sa tingin ninyo itong will? Based sa pinanood natin. Sinong pwedeng baka tsumamba? Now, ito impromptu rin sa akin ito kasi galing kay Pastora Joanne itong dinidemo ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Kung may wild guess ba diyan? Ano yung will na sinasabi ni Paul dito? Knowledge of His will. Ano yung God's will? Yung siya na, yung magiging partner mo for life. Dito pumapasok yung context. Kung mapapansin mo, yung buong Colossians, idini-describe niya yung new humanity na krinacraft or krini-create, minomold ni Jesus. The new humanity na ginagawa niya sa pamamagitan ng church. Wherein in this humanity, there is neither Jew, there is neither Greek, and there is neither circumcision or non-circumcision. So ito, patas sila lahat. Sige, can you turn off your... we are having class. So, yan. Sorry. Itong mga bata, hindi sila aware minsan sa naka-cellphone lang. So, kung mapapansin mo, yun yung takbo ng dinidiscuss ni Paul na the Lord is restructuring the community of Rome and He is bringing a new community, and ito yung dinidiscuss ng will of the Lord. Ito yung kagustuhan niya, yung out of us, a new creation, ano yung kalalabasan natin, kahihinatnan natin. At sinasabi niya, may God fill you with the knowledge of His will. Maunawaan sana natin itong knowledge, yung understanding regarding sa yung will niya, yung ginagawa niya. The will of God is the plan of God. So, ayan. Sa pamamagitan ng through the wisdom and understanding, nanggagaling ito sa Holy Spirit, ibinibigay niyang wisdom and understanding. Now, pag nauunawaan mo, dito sa text na binabasa natin pag nauunawaan mo yung knowledge of His will, kung naiintindihan mo yung will ng Panginoon, ito yung magiging resulta niya. So yun yung main divisions natin. Magiging resulta niya pag ang mga taong alam nila ang will ng Panginoon, alam nila yung ginagawa niya, yung program ng Panginoon dito sa mundo. Ang mangyayari sa kanila is they will be able to live a life worthy of the Lord. Dahil alam nila yung will ng Panginoon, they align themselves to that will. So, kaya nilang mamuhay ngayon ng buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Pag hindi mo alam ang will ng Panginoon, baka pwedeng lagi kang pasaway sa mga ginagawa ng Panginoon.
Lagi kang salungat sa daloy ng programa ng Panginoon. So, pag alam mo yung kagustuhan ng Panginoon, magagawa mong mamuhay ngayon ng buhay na worthy of the Lord. Ano pa? So, ayan. Pag alam mo yung will of God, ang mangyayari sa'yo, magagawa mong i-please siya sa lahat ng bagay, lahat ng pamumuhay natin, nagiging kaaya-aya sa kaniyang harapan. So, yun yung pangalawa. At pag alam mo yung will ng Panginoon, magagawa mong mamunga in every good work. Kasi alam mo yung gusto ng Panginoon, nakakaambag ka doon in every good work. So, nagbe-bear ka ng fruit. Take note, in this context, ang fruit dito is not fruit of the Spirit. Good works, yung sinasabi niya. Mamumunga tayo ng good works, and maybe ito yung sinasabi rin ni James, or in that way, yung mga gawain natin ay mabubuti. And then pag alam mo yung will ng Panginoon, ito yung pang-apat, which is sinundan natin dito. Lumago ka in the knowledge of God. Pag alam mo yung mga kagustuhan ng Panginoon, lalalim yung pagkaunawa mo sa Kanya. Knowledge of God. Bakit niya ginagawa yun? Ano kaya yung purpose niya? Dahil mahal na mahal niya ang sangkatauhan. Kaya bakit niya binigay pa yung anak niya? So parang ganon. Mauunawaan mo ngayon kung sino ang Diyos. So take note, iba yung knowledge of His will, yung kagustuhan niya, at yung knowledge of God. Yung knowledge of God, bakit yun yung will niya? Bakit ginagawa niya ito? Mauunawaan mo yung character ng Panginoon. So base yan na understanding sa context. So, anong ginawa ko dito? Ibinase ko ngayon sa pinanood nating video na yon. So, ang will of God, ini-explain or dinidescribe ni Paul na, ayun, wala nang slave, wala nang master, walang slave. We are all brethren in the Lord. So, kayang sabihan si Philemon, ito yung kagustuhan ng Panginoon. Accept Onesimus, forgive him. Accept him as a brother. So, parang ganon. So, imagine mo yung community na yun. That is the will of God. So, pag alam nauunawaan yon ni Philemon ngayon ay mag-o-obey siya sa sinasabi ng Panginoon at therefore yung life niya is magiging worthy of the Lord. Mapli-please niya ang Panginoon kung tatanggapin niya si Onesimus ng maayos. So, yung pagtanggap na lang niya is bearing good work. At mas mauunawaan niya ang Diyos. Kasi dalawa lang yung gusto ng Diyos, that we love Him with all our heart, with all our strength, with all our mind. And that we love our neighbor as we love ourselves. So maunawaan mo, may kukonek mo lahat yan. So that is yung kagandahan ng textual na expository type siya. Na ikino-compare mo, ini-align mo yung sermon mo sa so ito yung structure ni Paul. So kita niyo dito. So ayan, sabihin na lang natin yung introduction natin, paano tayo mag-i-introduce dito. So, siguro magkwento ka ng isang kwento na cause and effect. So, so parang yung ano kaya magandang illustrations natin dito sa introduction. Pag-iisipan ko pa siguro ito. But ang big idea natin dito, ito siguro. Having to have knowledge of the will of God, or dahil yung will na sinasabi niya dito sa kwan ng context is the program of God.
or plan of God for ito pwede nating iunawain ito na the plan of God for humanity or the new creation, the church. To have knowledge of the will, the program or plan of God regarding humanity or the church. To have knowledge has so much impact kaya ano maganda impact or effect in our lives. To have knowledge of the will, program, plan of God for humanity and the church has so much positive, so much positive effects in our lives. So, ayan. So, kaya ang magiging proposition natin, we must desire to be filled with the knowledge of God. So, ayan. Conclusion, yan. Ang conclusion ko, balikan ko lang yon. Pwede kong copy yung big idea ko rito, ilagay ko sa conclusion. Kasi na-prove ko na sa exploration ko dito Na-prove ko na. To have knowledge of the will of program or plan of God has so much positive effects in our life. Such as, ayan, 1, 2, 3, 4. So, yung diniscuss ko dito sa taas. So, application. Paano na tayo, we must hindi mo pag-aralan ito through the wisdom and understanding that the Spirit gives you. We must seek the Holy Spirit. We must seek the Holy Spirit to give us wisdom and understanding regarding the will of God. So, anong practical application natin dito siguro? Isa siguro dito is that in your devotion, as you read the scriptures, ask the Holy Spirit to guide you to understand the plan of God. So, ayan. So, pangalawa. Ano pangalawa natin dito siguro? Ano yung ginawa ni Paul? We must develop a more intimate relationship with the Holy Spirit. So, kahit ano na, idagdag mo rito. But I hope nakita ninyo yung flow natin dito. Sa introduction, pwede kang magkwento dito na maisip dito sa introduction. Blank ko muna ito. So ano sa tingin ninyo? Okay ba to? O, Pastor Joan. Maganda yan, Pastor. That's Okay, already na. a very Well, good Pastor. idea. Ang ganda.
So, ayan, that is Okay an siya. example na ang dinedemo ko sa inyo kasi maraming nagpe-preach ng textual na they don't consider the one who wrote. Kaya introduce ko sa inyo yung Bible Project. You need to have a holistic understanding kung saan nyo kinuha yung text para yung interpretation mo dito sa textual. Kasi ito, structure. Kung mapapansin ninyo, itong bagay na ito, structure ng i-discuss ni Paul sa buong book. Ito yung structure ng yun yung bunga niya. Actually, may problem sa church, di ba? Pero how did Paul address the problem in the church? He started with this positive thing na instead of attacking them, maybe kulang lang sila sa kaunawaan. Give them understanding and they will fix their own ways. Ganun siguro yung pattern ni Paul. So, yun yung ginawa niya, hindi ni-describe niya yung nangyayari sa church. So, ayan. So, this is a very good sermon. I think maganda yung sermon nito. So, isasend ko ito sa chat group natin. You can build it on and I encourage you to mag-toss coin na lang kayo kung sinong maunang mag-sermon. Okay, so that is our demo for itong textual sermon natin. It's already 11:20 and I do not want to hold you more kasi I know magtatrabaho pa kayo bukas. So may the Lord use itong kinap natin. This is, ito I can confidently say, this is the word of the Lord. This is a word of the Lord. We interpreted that text according to its context and we are confident na this is what Paul is talking about. So masasabi natin dahil ito yung align siya sa lahat ng sinasabi ni Paul in the whole book, masasabi natin this is the word of the Lord. So hindi may mga time na nag-deliver ka ng sermon pero word mo, hindi word ng Lord. So ayan, that is the beauty of a textual sermon. Pero in-integrate ko na dito yung hermeneutics na part niya. Okay? So praise the Lord. So Pastor Joanne, your text is crafted as a textual sermon. So if we have time later, doon rin kay Ate kay Ate. So Ate, maybe si Ate siya na yung siya i-craft mo na yung yung text na Ate Mariet, yung text na binigay mo, i-divide mo and then yun na yung i-submit mo. So of course, si Pastora Joanne, hindi mo na pwedeng i-submit ito. Nagawa na eh. Thank you, Pastor. So clear. Sige. So, God bless sa ating lahat. Praise the Lord. May we develop more our skill and may we be able to make the knowledge of the will of God be clearer sa lahat ng mga tao. So, ayan, we close in prayer. Hallelujah. Lord, we thank you for your goodness. Napakabuti, Lord, napakaganda, Lord, ng pinag-aralan namin ngayon dito sa Colossians, Lord, na there is impact pala sa buhay namin, Lord, ng understanding sa mga ginagawa mo. Na yun yung nag-e-effect. Kaya pala, Lord, na maraming tao na they don't try to understand you. Consumerism concept na they come to you, Lord, because of what they want. But Lord, kapag nauunawaan pala namin, Lord, ang mga kagustuhan mo, pag nagbabago kami, dumadalo yung pagpapala mo, natatransform kami, Lord, nagiging maganda yung daloy ng buhay namin, relationship namin sa iba, relationship namin sa iyo, with that fact only, Lord, na naunawaan namin yung kagustuhan mo. We pray, Lord, that you open up more our understanding regarding your will, that we may align more in your program. Bless mong bawat isa sa amin, Lord, mga kapatid naming nasa Hong Kong. I pray, Lord, na sa pamamahinga nila ngayong gabi, i-restore mo ang kanilang kalakasan. I pray, O Lord, na
kahit sa pagtulog nila, Lord, ay mangusap ka pa rin, Lord, sa kanilang diwa, sa kanilang panaginip. And I pray, Lord, that you always protect them. We pray, Lord, for Sister Rodeline, for complete healing. At sa bawat isa sa kanila, Lord, protect their health. Give them strength always as they do their work and shine, Lord, in Hong Kong. Bless mo rin lahat ng manonood dito sa recorded version. Itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, good night. Amen. Thank Thank you so Good much. night. Thank you, Pastor. Good night. Good night sa lahat. Good night. Thank you. Good night. God bless.